Ayan, magandang hapon. Pasensya na kayo, madalang ulit ang video. Ito, bubuksan na natin itong... Ito nga pala, yung padadala natin kay Sir Jimran. So, medyo komplikado itong... Ano na ito? Kasi, ano siya. Yan, ito ay may butas dito. At may butas din yan galing sa ilalim. So, make sure lang na ito tatapat doon. So, pag sinagad mo naman yan, tapat yan dyan. Ayan, hindi ko na lang ito hihigpitan. Nilagyan ko na siya ng o-ring. Ayan, o. Ayan, o. So, hindi ko na siya hihigpitan masyado. Kasi, kakalasin pa nila to. Dahil ilalagay yung cup. Lalagay nila yung cup para doon sa kanila, sa kanyang, plug and play to. Plug and play kung may thread na yung dulo ng kasi yan, ilalagay pa niya dito yung cup na ilalak niya doon sa tube ng kanyang daruan. So dito make sure lang na nakasagad, ayan, para ma-check to kapag okay na, buo na, hihipan dito. Yan, makikita nyo dapat ano yung hangin lumalabas. Tapos yung o-ring dito, ayan, yung o-ring na yan, kailangan nakatago yan. So, ilalak maigi to. Hindi ko na masyado ilalak, baka mahirapan sila magbukas. Ito ay anodized. Anodized yan, green-black. Green-black yung kanyang anodized. So, ito. Pasensya na kayo, medyo madilim. Hindi ko kasi yung ilaw dito eh. Matimpla. So, subukan ko kaya dito. So, ayan na. Ayan, may o-ring to. Kailangan yan papasok dito sa kanya sleeve. Ayan. Ayan. Medyo pagdating sa dulo lang, kailangan na tayo ng mas mahigpit. So, pwedeng maglagay dito ng rubber band para kaya ng kamay. Or, ipitin ng vice grip sa pinan lang. Ayan, sa pinan lang. Kasi kaya kailangan matibay ito ng ganon dahil ito maghahawak ng regulator at saka tank sa dulo. Hindi ko lang dala yung regulator. Yan. So lalagay niya muna yung dito, yung cup para i-adapt doon sa tubo ng kanyang laruan. Papasok ito. May o-ring yan, lalagyan natin ng o-ring. Ito, bagong bukas lang itong o-ring ito. Hindi nga pala, yung mga naghahanap nitong o-ring na to, ganda nito, tibay. Saka, ilagay ko lang sa inyo yung link. Mura pa. Kaya lang, hindi siya kompleto yung size. So, ito dito natin ilalagay. Yan, maglalagay rin ako ng, bibigay din tayo ng free na, iba pang o-ring. Kasi mukhang mahirap pa sila ipasok to. So magbibigay tayo ng free na sasamahan natin na medyo manipis. Ngayon, ang ginagawa ko dyan, kung sakaling walang o-ring na sakto, nilalagyan ko ng konting teflon sa ilalim. Huwag maglalagay sa ibabaw. Sa ilalim para medyo umangat yung o-ring. Kung let's say, ganito, medyo manipis yung mapapalagay. Yan, kung medyo mapayat at hindi yan pipigil ng gaanong hangin. Ayan, so medyo lubog ng konti. So teflon lang, konting teflon para umangat. So yun ay subuko na yan. Pang matagalan din yan. Yan. Pero kung meron ka naman ka-size talaga, kasi ngayon naubusan tayo ng etong o-ring kasi na to, hindi siya ganun ka. So, mas maganda kasi, masasabi ko nga sa inyo, mas maliit yung rubber part, yung o-ring, mas maganda kasi hindi masyadong malaki yung portion na i-maintain mo, tsaka magpipigil ng hangin. So, hindi masyadong singawin. Kaya ito, nilalagyan ko na lang ng teflon pagka maliit yung o-ring na ilalagay ko kapag mapayat. So yan, medyo nasira na yung aking teflon. Yan. So yan.
putulin natin at masyadong makakayan. So yan, dito, nilalagyan ko lang dito kung walang kasukat mismo na o-ring. Kasi hindi na natin to nasukat doon sa machine. Ganito lang yung ginagawa ko dyan. Nilalagyan ko siya ng o-ring dito para medyo bumabaw yung butas. Pero siyempre, mas maganda kung sukat na sukat yung o-ring. Kaya lang, ito, pagka wala talagang o-ring na gano'n. Kagaya sa sa regulator, palibasa yan, hindi palaging kinakalas, siya, kapag nilagyan mo ng teflon, hanggang sa masira na yung gauge, nandiyan pa rin yung pag nasira na yung gauge, hindi pa rin sumisingaw. So, tingin tayo ng mas malaki. So, ito na yan. Yan. So, ganyan siya. So, yun, nilalagyan natin ng kaunting teflon. Yan naman ay halo sukat na sukat doon sa receiver. Yan, may kaunting teflon kasi nga. Ngayon, aalisin natin ito at ibabalik natin yung o-ring na to. Ito ilalagay natin. Yan. Panigurado yan. Kaya lang medyo maumbok siya. Medyo malaki siya. Mataba siya ng konti. Wala ritong kasukat na yan. So ayun, dapat ganito lang siya kapayat. Ito yung sakto, kaso malaki naman. Wala tayong saktong na dito. Wala tayong saktong o-ring. Matataba yung o-ring natin, meron namang payat naman. So hindi kompleto. Hindi ko matanda ko sa ako. So, dito na lang. Ayun, may teflon na lang tayo. Pasensya na, Sir Jimran, at naglagay ako ng teflon. Kasi, para hindi mo na problema. Magkaroon, kung may o-ring ka dyan na sakto. So, yun. Lagyan mo na lang ng saktong o-ring. Pasensya ka na. Pero ito, pwede mo na isuksok to ng diretso. Yan. Kapag gagamitan mo ito ng pang-ipit o vice grip pag hihigpit, dapat ganito, bibigyan kita ng isang clue. Lagyan mo ng palatandaan itong butas. Tapatan mo dyan ng kahit konting palatandaan. Para dapat sa ilalim siya nakatapat. Ito yung butas niya. Dapat sa ilalim siya nakatapat. Yan. Hindi ko na ito hihigpitan. Kasi kakalasin mo rin naman yun, yung o-ring nakaabang na. So, kailangan may konti siya talagang higpit. Yung hindi siya pwedeng talagang hand tight lang. Kasi mabigat ang dadalhin nito, regulator at saka tank. Ayan. Kaya ito muna. Ayan, lalagyan natin ng teflon. May teflon muna siya. Kasi ito yung ilalagay natin. Ayan. Pero ipapadala ko rin to. At saka yan, papadala tayo na reserva. Ayun. So, subok na naman natin to. Yung may teflon na ganito. Pasensya na lang. At nagkataon talagang walang kasukat. Itong binili kong kulang. So, isasama ko na rin to. Yan. Ang regulator, ang regulator tuloy. Ang ating gauge ay hindi, ito, ang maganda dito sa gauge na to, may kasama na siyang yung iba kasing nabibili natin, walang kasamang industrial plastic. Pero mas prepare ko na ang ilagay dito is teflon na lang. Kasi pag industrial plastic, bababaw yung butas. Ayan, tsaka sa bagay, lapat na lapat naman yan kasi industrial plastic yan. Pero lagyan mo siya ng teflon, okay na rin. Lagyan lang siya ng teflon bago higpitan. So hindi pa ito, kasi mahirapan siya magkabit nito. Kung maghawak siya rito, magkontra siya, mahirapan siyang lalo't magagamit siya ng sumabit dito, magagasgas. Kaya hindi ko muna to hihigpitan. So malubay lang to. Yan, sabihin ko na lang sa kanya, malubay pa yan, hindi ko pa yan hinigpitan. Pero ipadadala ko pa rin tong industrial plastic niya.
So itong o-ring na to ay magagamit din naman para dito sa regulator. Pwede ilagay sa leeg ng regulator para dyan. So dati ito, ganito yung ginagamit kong o-ring dyan. Ang problema, ayan ganyan o, nakalitaw lang siya ng konti o. Ang problema, wala dito sa size dito. Kaya, alangan akong magbago ng setting. So ito talaga yung pangkaraniwan kasi pag tamang-tama yung size nito. Yung ano ng groove niya. Tamang-tama yan diyan. Ayoko na masyadong malaki yung rubber part na ano nilalagyan kasi ito kasi ay nasisira din. So ang mangyayari niyan, masyadong malaking part nung ano, mas madaling masira kapag mas malaki yan. So sama natin itong tatlo kasi wala na nga ako dito. Pero sa inyong mga airgun, simula dun sa ano, ito ang ginagamit. Yung nagtatanong nga pala, yung ginagamit sa barrel, ito yun. So ito, ang size nito is 4.5 by 2. Ibig sabihin, 2 mm yung 2 mm yung ano niya, yung kanyang taba. Tapos ang kanyang loob yung 4.5. So yun doon ko na. So and this is 4.5 by 2. So yun po, yung nagtatanong, pasensya na kayo, hindi ko agad nasagot. Or either 5. Yan, mamimili ka na lang dyan sa dalawa. Pero alin man dyan, pwede. Ayan. Alin man dito sa dalawa, yung 5 by 2, kasi 2 talaga. 2 talaga yung taba. Ayan. Konting-konti lang ang pinakaiba niya. Pwede ito, yung 5, pwede rin yung 4.5. Pero ako, ang ginagamit ko, itong 5. Palagi yan ang ginagamit ko. Mahirap lang ipasok. So, asan na yun? Ito na yun. So, yan. Hindi ka siya hinigpitan masyado. Mamaya ilalagay ko yung ano nito. Yung lock na ito. Ito naman ay may o-ring lang to. Kaya madali lang dito. So, ito, Sir Jimran, hindi pa mahigpit yan. Lalagyan mo na lang siya ng teflon para mas malalim yung baon. May babaon mo siya ng sagad. Kaya ako hindi agad nilagay yan kasi sa paghihigpit mo na ito, wag mo muna ikakabit sa iyong laruan hanggat hindi mo nahihigpitan siya dyan. Kailangan niya nakatama. Kasi pag ipinasok mo na sa iyong laruan, madali mo na yung maitatapat kung saan mo gusto itapat. Kasi nandito naman yung iyong lock. Ayan, yung lock mo. Yun, meron siyang groove dito para sa lock. So, hindi nalalaki yan masyado doon. Kasi ito na yung ano mo size ng tubo. So, tamang-tama na ito. So, ayan. At hanggang dito na lang. Dahil ito lang naman yung aking... Ito ba ay offset? Yung mga gusto sa inyo na ito. Kontakin nyo lang ako sa aking FB. Ayan. At yung mga ano nito, meron naman tayo. Bibigyan ko kayo ng link sa Shopee nito. Para meron kayo. Ito yung mga naghahanap ng JR Mangyo. Ayan, nagpasobra ako na isa. Tapos yung mga gusto nito, nitong ating power plenum. Ayan, kontakin nyo lang ako. Basta ano naman, palagi naman open, nilalagay ko yung ano. Tsaka nasa mismong channel ko, yung ating, yung aking FB, nandun yung aking, wala ko lang dun ay yung TikTok. Pero lahat ng ilang ano yun na nandun, pati yata Instagram nandun. Pero yung FB talaga nandun yun. Nandun yung link doon sa akin mismong profile. Doon sa akin mismong FB channel. Doon sa account mismo. Nandun. Ayan, lalagay ko na lang din sa description yung aking mga contact number natin. Saka yung link nito
Bigyan ko kayo ng link. Ito naman ay sa Shopee din. Ang Shopee naman ay accredited din yan ni ni YouTube ngayon. At marami kang nag-a-affiliate dyan. So hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong lahat doon sa hanggang ngayon sumasama pa rin kayo sa akin, nanonood pa rin kayo ng videos natin. Maraming salamat at kayo ay nagtsatsaga. Pasensya na kayo at hindi ko pa naiayos itong aking itong aking video area. Yan yung aking content area kasi madilim pa rin talaga. Kaya ganito muna. Ito muna, gusto ko lang ma-update at saka kay Sir Jimran. Ito Sir Jimran maluwag pa to lalagyan mo lang ng teflon yan. Bago mo ikabit yan, ito yung priority. Kailangan maikabit mo siya ng maayos dyan. Maisasagad mo yan. Dapat yung o-ring na to, nakatago yan sa kanyang groove. Yung hindi siya lalabas, meron naman yung ponduhan, meron yung pag sumagad dyan doon, nagtago yung o-ring, sagad na doon. Maglagay ka lang ng palatandaan dito kung nasaan yung butas. Dapat yung butas nakatapat sa baba. Pag ganoon, yan yung karugtong niya para yung pumasok yung hangin dito. So, ayun, hanggang dito na lang. Maraming salamat.